Sa isang media interview po ay nabanggit ni Congressman Sandro Marcos na may mga revelations po siya tungkol dun sa sinasabi na concessions na hiningi ng Duterte administration in exchange of endorsing him po nung 2022 elections. May further details po ba tayo dito kung ano po yung sino po yung mga nasa likod at ano pa po ibang mga hiningi? Actually, tinanong ko rin mismo si Pangulo kanina. At ang sabi lamang sa akin ay, he has raised his kids well, and his son, Kong Sandro, will not lie. Yun lang po ang binigay na mensahe ng Pangulo. Meron po kasing nabanggit si Congressman Sandro na may 3 tao daw po na humarap. At isa daw po doon ay nakaupo po sa gobyerno ngayon. Nabanggit po kayo ng Pangulo kung sino po sila? Kahit siguro mabanggit, since ang sinabi naman po ni Congressman Sandro Marcos ay hindi na po niya babanggitin ang mga identity nito, igagalang po natin na manatiling kung ano na lang po yung sinabi ni Congressman Sandro. Sige po. Okay, sunod na tanong mula kay Lester Aller, PRTV. Magandang tanghali po, Yusek. So yung question ko po is related pa rin po dun no, sa media interview ni Congressman Sandro Marcos. So sinabi niya rin po dun sa media interview na he kind of saw this coming po yung pagkakawatak ng unit team, not just because of one person but because po doon sa sinasabi niya po na power struggle o yung labanan para sa kapangyarihan doon po sa likod ng unit team. Ano po yung comment po ng Palas po o ni Pangulo po doon? Sa ating palagay, nakita mismo ni Congressman Sandro Marcos ang sitwasyon kung bakit niya yan nasabi. At makikita rin naman kung inyong i-connect sa lahat ng mga sinabi ng Vice Presidente. Nakikita nyo kung ano ba yung mga demands na maaaring hindi napagbigyan ng Pangulo dahil hindi ito makakaganda sa first, pondo ng bayan, interes ng bayan, kaya hindi napagbigyan siguro ang ibang mga makakahilingan, kaya sinasabi na may power struggle dahil may mga grupo na gusto manatili sa posisyon at hawakan at kontrolin ang Pangulo. At hindi yun pinayagan ni Pangulo Marcos Jr.